Victor, kailan mo ba hihiwalayan yung mahirap mong kasintahan? Kailangan kong magpanggap na kapatid mo araw-araw. Nababaliw na ako. Mahal, huwag kang magalit. Siya ay buntis na sa anak ko. Kapag nanganak na siya, hihiwalayan ko na siya. Ha? Ano yung sinabi mo? Buntis ako sa anak mo? At pareho kayong nagtataksil sa akin. Sama-sama? Sichuan delivery. Chloe, anong ginagawa mo rito? Ikaw. Yung sinabi ko? Narinig mo lahat? Chloe, kung hindi lang dahil sa pagbubuntis mo, hindi na kita papansinin. Kaya huwag kang magwala rito. Ako? Magwala? Sino ba talaga ang baliw? Ako ang tunay na anak ng pamilya Davis. At si Victor ang ampon nila. Kaya sa pagitan namin, walang kadugo. Isa sa inyo ay kasintahan ko, at ang isa ay pinakamatalik na kaibigan ko. Paano ninyo ako kayang pagtaksilan? Tratuhin ako parang laruan sa inyong kasiyahan, wala ba kayong hiya? Pinakamatalik na kaibigan. Kung hindi lang ako natatakot na kayong dalawa sa harap mismo ng ilong ko ay magseryoso talaga, walang paraan na ako'y makikipagkaibigan sa isang promdi at kabitsera na tulad mo. Victor. Ilang beses akong nagpa-IVF para sa iyo. Dahil lang sinabi mo sa akin na gusto mo ng anak sa akin. Isang pamilya. At gayon pa man, ginawa mo akong tanga. Paano mo ako maaaring dayain ng ganito? Kahit na ako'y buntis sa anak mo. Talagang hindi ko ito isisilang. Chloe, tanga ka ba talaga? Kapag nanganak ka na at nakuha mo na ang pera, maaari mong dalhin ang naghihingalo mong lola mula sa probinsya papunta sa syudad para magpagamot. Hindi ba iyon ang pangarap mo sa buhay? Tama. Tinutulungan ka namin. Dapat mo kaming pasalamatan. Wala kayong kahihiyan. Hindi ko kayo hahayaang makalusot. At hindi ako magdadala ng anak ng walang hiya para sa isanggi. Tulad mo. Zio? Bilis, bilis! Narinig ko na ang semilya mo ay matagumpay na na-match. Kailangan kong makita ang mga apo sa tuhod ko at ang manugang ko. Lola, sobra naman iyan. Paano mo kinuha ang semilya ko habang wala ako sa malay dahil sa aksidente at i-donate sa ospital? 30 ka na at wala ka pa ring asawa. Kung hindi ako kumilos, bago pa ako mamatay at mailibing, wala pa rin akong apo sa tuhod. Ayaw ko ng anak. Ayaw mo ng anak, di wala. Kahit ayaw mo ng anak, kailangan mo pa rin ng asawa. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nang tumawag ang ospital at sinabing may isang babae na buntis sa anak mo. Oh, sobrang saya ko. Ngayon, nandito ako para iuwi ang manugang ko. At alagaan siya ng mabuti. Gusto ko siyang magpahinga at bigyan ako ng apo sa tuhod. Pagpalain nawa ng Diyos. Sana ang manugang ko ay lumitaw sa harap ko ngayon din. Naku! Binibini? Bakit namumula ang iyong mga mata? Umiiyak ka ba? Pasensya na, hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko at nabangga kita. Ay. Hindi ko alam kung bakit, pero nang makita ko ang babaeng iyon na umiiyak ng labis. Sumakit din ang puso ko, parang ang aking manugang ay inaapi. Lola? Namimiss mo ang isang manugang kaya sobra kang nahuhumaling? Akala mo lahat ng babae ay isa? Ano ang alam mo? Ang binibining ito ay iba sa iba. Ang tingin lang sa kanya ay nagpapainit ng puso ko. At ang pakiramdam na iyon, parang kahit paano,
kami niya ay nakatadhana na maging pamilya. Sige, kung ano ang sabi mo. Pumunta muna tayo sa opisina ng ospital at magtanong tungkol dito. At aalamin natin pagkatapos nating mahanap siya. Sige. Si. Buti na lang narinig ko ang plano ni na Victor at Vanessa. Kung hindi ako ay talagang magiging kanilang kasangkapan. Ngunit teka. Sabi ng doktor maling sperm ang na-inject. Kaya ang batang ito. Baka kay Vanessa. Hindi, kailangan kong hanapin ang doktor at malaman ang katotohanan. Dr. Reyes, maaari mo bang ipakita sa akin ang ulat ng IVF, ang kabuuan? Ano ang problema, Miss Smith? Sa tingin ko, ang itlog ng batang ito ay baka hindi akin. Imposible yon, Miss Smith. Tingnan mo dito. Ang itlog na ito ay mula sa iyo. Tama? Nakikita mo? Dahil ang itlog ng batang ito ay mula sa akin. Sino ang ama? Oh. Ang ama ay Arthur Sterling. Arthur Sterling. Doktor, sabihin mo sa akin ng mabilis, nasaan ang mga apo ko sa tuhod at ang aking manugang? Madam Sterling, pasensya na po. Dahil nagkamali ang isang intern, hindi namin sinasadyang na-inject ang semilya ni Mr. Sterling sa maling babae. Ano? Na-inject sa maling babae? Kasalanan lahat ng ospital namin. Noong nalaman namin, ang sinapupunan ng babaeng iyon ay mayroon ng 3 na buong embryo. Tatlo? Huwag kayong mag-alala. Kahit ilan pa, pwede nating i-abort lahat. But, Sasampalin muna kita. Sila ang 3 kong apo sa tuhod. Walang mag-abort sa kanila. Oh, salamat sa langit. Ang pamilya Sterling ay may tagapagmana na. Arthur, dalhin mo agad ang babaeng nagdadalang tao ng iyong mga anak pauwi. Alagaan mo siya ng mabuti. Siya ang malaking tagapagbigay ng pamilya Sterling. Lola? Hindi natin alam kung sino siya. Wala tayong ideya kung saan siya galing o kung ano ang pagkatao niya. Paano natin hahayaang magkaanak siya para sa akin at pagkatapos ay dalhin siya sa pamilya Sterling bilang manugang? Ito ay katawa-tawa. Ito ay... Arthur, Miss Smith, eto. Uminom ka ng tubig. Sensitibo ka at bigla kang buntis ng 3 kambal. Kaya madalas kang magkakaroon ng paglilihi. Kaya dapat maging extra ingat ka. Kaya, ito ang mga anak namin ni Arthur. Hindi kay Victor o Vanessa. Arthur, anong problema mo? Anong problema? Kumain ka ba ng masama kaninang umaga? ang kalagayan ni Mr. Sterling ay hindi mukhang food poisoning. Sa halip, parang paglilihi ng isang buntis. Paglilihi? Isang lalaking may edad, paano siya magkakaroon ng paglilihi? Hindi. Ito ay paglilihi. Arthur, ito ang pamilya Sterling na katangian ng pamilya. Ang mga lalaki ng Sterling, kapag nabuntis ang kanilang asawa, nagkakaroon din ng paglilihi. Ito ay senyales ng koneksyon sa pamamagitan ng dugo. Ano? Anong klaseng kakaibang katangian iyon? Wala na, kaya ang mga sanggol na ito ay tiyak na hindi maaaring itago. Kita mo? Ano ang sinabi ko sa iyo? Kapag sinabi mong ayaw mo sa mga sanggol, mas sumusuka ka pa. Ito ay nagpapakita na ang 3 apo sa tuhod ko ay nagpoprotesta. Hanapin mo siya agad. Wala akong pakialam kung sino siya. Nasaan na ang puso ko? Para sa manugang na ito. Ang babaeng nagdadala ng aking mga anak, anong pangalan niya? Mr. Sterling, ito ang babae na ulat ng prenatal checkup.
Chloe, Ang paghahalo ng sample ng tamod ay talagang kasalanan ng ospital. Kung gusto mo na hindi ang mga sanggol, maaari naming ayusin agad ang aborsyon. Mahirap makuha ang mga sanggol na ito. Pero wala akong trabaho ngayon at halos hindi ko kayang suportahan ang sarili ko. Kumusta? Miss Smith, binabati kita sa pagkuha ng trabaho sa Departamento ng Marketing ng Sterling Group. Bahagi ka na ng team. Okay, salamat. Mahusay. Sa trabahong ito, kayang suportahan ang sarili ko at ang 3 sanggol. Doktor? Nagawa ko na ang desisyon ko. Itatago ko ang mga sanggol. Tutulungan kitang maglibot sa bagong kapaligiran. Ang aming Sterling Group ay isang kumpanyang Fortune 500. Maraming tao ang papatay para makapasok dito. Ang mga nakakapasok ay ang mga piling-pili. Ito ang iyong lugar ng trabaho. Sa bawat mesa, makikita mo ang iyong nameplate sa Ingles. Hanapin ang iyong upuan. Manager, nasaan ang desk ko? Chloe, tama ba? Wala kang desk. Bakit? Dahil hindi ka karapat-dapat. Vanessa, anong ginagawa mo dito? Bantayan mo ang tono mo kay Miss Davis. Miss Davis ang pinuno ng buong departamento ng marketing. Kaya siya ang agad na boss ko. Tama, ako ang agad na boss mo. Kaya kapag sinabi kong walang desk, ibig sabihin walang desk. Sa iyong pangatlong klaseng edukasyon at ang iyong prom din na background, gaano katagal sa tingin mo tatagal ka sa Sterling? Ang pag-setup ng desk para sa iyo ay isang malaking sayang ng resources ng kumpanya. Miss Davis, ako ay na-hire sa pamamagitan ng tamang recruitment at may karapatan ako sa standard na pagtrato sa empleyado. Ang aking background at edukasyon ay walang kinalaman dito. Si gusto mo na desk? Ang logistics department sa tabi ay maraming mops, walis, at palikuran na lilinisin. Pumili ka. Hindi ako nag-apply para sa janitor position. Sadyang tinatarget mo ako. Hindi ko ito tatanggapin. Oo, sadyang tinatarget kita. Anong gagawin mo tungkol dito? Kabitsera ka. Nasa bahay ka dapat. Inaalagaan ang iyong pagbubuntis. Gusto mong maging career woman? Tingnan mo sa salamin. Maging matalino, kunin ang mop at linisin ang palikuran. Huwag mong sayangin ang aming oras ng trabaho. Mr. Sterling. wala lang. Ang babaeng iyon ay malamang nagkakaroon ng paglilihi ulit. Bakit ang babaeng ito nadidiri sa parehong oras tulad ko? Posible kaya? Hindi ako maglilinis ng mga palikuran. At hindi ko tatanggapin ang iyong malisyosong muling pagtatalaga. Inupahan ako para sa departamento ng marketing. Hindi ako dito para maging tagalinis. Tingnan ninyo ito, lahat. Ito ay isang badge mula sa isang PROMD at mula sa isang taong walang galang. Unang araw mo pa lang, at sumasagot ka na sa iyong amo? Sa tingin mo ba talaga na ang kumpanyang ito ay sarili mong bahay? Mula pa noong unang araw, sumuway ka na sa iyong superior. Ang mga taong tulad niya ay imposibleng pakisamahan. Oo, tama. Narinig ko galing siya sa probinsya at pumasa sa mga exam para makapasok. Malamang akala niya espesyal siya, nang mamata sa lahat. Hindi iyon ang sinasabi ko. Humihingi lang ako ng normal na workstation. Ayon sa kontrata ko, magtatrabaho ako ng mabuti at hindi ako magiging abala. Oh, sinasabi mo iyan? Sino ang nakakaalam? Tingnan mo ang sarili mo. Sa unang araw mo, nakikipag-away ka na sa akin at sinasayang ang oras ng lahat. Eksakto. Wala bang halaga ang oras namin? Alam mo, gagaanan kita, pero nasayang mo ang oras ng lahat. Pagkatapos, lumuhod ka at yumuko sa lahat, at magkukunwari tayong hindi ito nangyari. Kung luluhod ka, gawin mo nang mabilis. Kailangan kong bumalik sa opisina ng CEO para mag-drop off ng ilang papel. Ang pakikipagtrabaho sa isang PROMD na katulad nito ay nagpapababa sa buong departamento. Utang niya sa amin ang isang paghingi ng tawad. Luluhod ka ba o hindi? Kung ayaw mo, pumunta ka sa HR mismo at mag-resign.
Mga bayarin sa ospital ni Lola, mga gastos sa pagbubuntis. Ang kinabukasan ng sanggol. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Magandang umaga, Mr. Sterling. Anong nangyari? Kasi simula ko lang ngayong araw, pero hindi nila ako binigyan ng mesa. Mr. Sterling, kayo ang humatol. Sa unang araw niya, bastos at mayabang na siya. Hayagan niya akong sinuway, ang kanyang direktang supervisor. Wala siyang respeto sa mga patakaran, at sa totoo lang, hindi siya kaya. Clumsy siya. Hindi siya bagay sa departamento ng marketing, at hindi rin siya bagay sa Sterling Group. Unang araw niya dito, hindi pa siya nagsisimulang magtrabaho. Paano ka makakasigurado na hindi siya kaya para sa trabahong ito? Ako. Mr. Sterling, bigyan niyo ako ng pagkakataong magtrabaho. Magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi ako magiging pabigat. Mr. Sterling, matindi ang kompetisyon dito. Bawat mesa sa marketing ay para sa mga may kakayahan. Akala ko, mas bagay siya sa posisyong janitor. Dahil halatang hindi siya para dito. Ayokong mag-aksaya ng resources ng kumpanya. Para lang sa kumpanya, ang iniisip ko. Dahil labis kang nagmamalasakit sa kumpanya. Simula ngayon, ibigay mo sa kanya ang mesa mo. Ang probation period ay 3 buwan. Kung maganda ang performance niya, mananatili siya. Kung hindi, gagawa tayo ng ibang paraan. Ano? Mr. Sterling, hindi iyan patas. Pero kung kukunin niya ang mesa ko, saan ako dapat magtrabaho? Hindi ba sinabi mo lang na dapat nating isipin ang kumpanya? Kung ganoon, sa kakayahan mo, siguradong makakahanap ka ng paraan para magtrabaho ng flexible. Nang hindi naaapektuhan ang trabaho ng kumpanya o nag-aaksaya ng resources ng kumpanya? Tama ba? Ano ang pangalan mo? Mr. Sterling, ako si Pomelo. Nung sumali ako sa kumpanya, hiniling ng tagapamahala na ang bawat empleyado sa kumpanya ay tumawag sa kanilang unang pangalan. Ikaw ang humiling, Mr. Sterling, kaya naisip ko na gamitin ko ang pangalan na ito. Ihahatid kita sa iyong desk. Anong problema? Sino ang nanggulo sa iyo? Bukod sa kabitserang si Chloe, sino pa? Ang unang araw niya sa Sterling Group, hindi lang siya sumagot sa akin, kundi inagaw pa ang desk ko. Chloe, na-hire sa Sterling Group? Nagbubuntis lang siya ng anak mo, at ganito na siya kaarogante. Kapag naipanganak na ang bata, tatapakan na niya ako. Oy, mahal, huwag kang magalit. Isipin mo na lang na siya ay nagdadalang tao ng anak ko at huwag kang bumaba sa kanyang antas. Ang pagbubuntis ay hindi malaking bagay. Sa mundong ito, maraming babaeng gustong magkaanak. Nagbago ang isip ko. Ayaw ko na kay Chloe na manganak ng anak mo. Hindi siya karapat-dapat. Alisin mo ang sanggol sa kanyang tiyan ngayon na, o palalayasin ko kayong dalawa. Hoy, mahal, kumalma ka. Papaniwalain ko si Chloe. Natanggalin ang bata. Ang bata ay nasa kanyang tiyan. Akala mo, magagawa mong magdesisyon lang kung ayaw niyang pumunta sa ospital para magpa-abort? Paano mo siya tatalian at hihilain papunta doon? Mahal, nakalimutan mo ba na? Lahat ng bagong empleyado sa Sterling Group ay kailangang sumailalim sa pagsusuring medikal bago magtrabaho sa ospital. Kapag nasa ospital na siya, marami akong paraan para mapatanggal ang bata. Buntis ka. Maaaring hindi sapat ang mga pangkaraniwang pagsusuri. Dadalhin kita sa maternity ward sa ikalawang palapag para sa ultrasound para malaman kung malusog ang sanggol. Ano yang tingin na yan? Huwag mong kalimutan, ang sanggol na daladala mo ay anak ni Victor. Dahil hindi mo piniling ipalaglag ang batang ito? Ibig sabihin ay may nararamdaman ka pa sa kanya. Simula ngayon, ako na ang magiging inang umampon ng bata. Kapag nanganak ka, bibigyan kita ng pera. Basta't malusog ang sanggol. Hindi pa niya alam na ang sanggol sa aking tiyan ay walang kinalaman kay Victor.
Hindi niya dapat saktan ang anak ko. Sige, sasama ako sa iyo sa itaas. Arthur, ilang araw na ang nakalipas. Nahanap mo na ba ang panganay kong manugang? Madam Sterling, huwag kayong mag-alala. Ginagawa ni Mr. Sterling ang lahat ng kanyang makakaya. Ang nakikita ko lang ay ang kanyang puso at isip ay puro trabaho lang. Wala siyang pakialam sa kanyang asawa at mga anak. Araw-araw, pumupunta lang siya sa trabaho niyang walang kwenta. Gusto kong makita kung anong mga mahahalagang bagay ang kanyang pinagkakaabalahan. Lola, Chloe? Arthur, hindi ba ang asawa mo ay nasa iyong kumpanya? si Chloe, ang nasa listahang ito, nasaan siya ngayon? Oh, nandito pala itong listahan ng pagsusuring medikal. Malamang nasa ospital siya para sa check-up. Pumunta tayo sa ospital. Hahanapin ko ang panganay kong manugang. Sa ospital. Bakit wala pa ang doktor? Anong minamadali mo? Victor, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Kayo dalawa ang nagplano nito para lokohin ako na pumunta dito. Tama ka diyan. Ngayon, inumin mo na. Hindi ito ang anak mo. Wala kang karapatang utusan ako. Chloe, ang batang ito ay hindi sa iyo. Bakit ka nagmamalasakit? Hindi mo naman seryosong iniisip na ang pagkakaroon ng anak ni Victor ay magpapabago ng isip niya tungkol sa'yo? Vanessa, alam mo naman na hinding-hindi ako magkaka-interes sa isang promdi na katulad niya. Chloe, wag mong subukan ang iyong kapalaran. Bilisan mo, wag mo akong pilitin na gawin ito sa mahirap na paraan. Victor, linawin ko lang. Ito ang aking mga sanggol. Walang sino man ang sasaktan sila. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ang tiyan ko ay masakit. Bilis. Kailangan kong makita ang aking manugang. Oy? Oh. Arthur, anong problema? Ang sakit na ito. Baka, may nangyari sa babaeng iyon? Tigilan mo na ang pagpapanggap na patay. Maliit lang na pagkakadapa yun. Mag-isip ka naman. Bumangon ka na. Kainin mo na. Lunukin mo. Ikaw? Chloe, kabitsera ka. Pangahas kang lumaban. Victor, tigilan mo na ang pagiging mabait sa kanya. Pakawalan mo ako. Ang batang ito ay hindi kay Victor. Hindi mo siya maaaring saktan. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Hindi kay Victor ang bata? Sa'yo ba? Victor, halika rito. Nandito ba si Chloe? 5 linggo ka nang buntis. Pumunta ka sa ikalawang palapag para sa iyong check-up. 5 linggong buntis. Nagkakatugma ang oras. Ito ang aking manugang. Nasaan na si Chloe? Mr. Sterling. Natagpuan na siya. Si Chloe ay may kasama. Nagpapa-check up sa ikalawang palapag. Sobrang sakit. May nangyari na sa babaeng iyon. Bilis! Iligtas ang aking manugang.
at ang aking mga apo sa tuhod. Ikaw, walang utang na loob na kabitsera. Vanessa. Di siya worth it na dumihan ang mga kamay mo. Oo, tingnan mo siya ngayon. Wala na tayong kailangang gawin. Hindi siya magtatagal. Mali ang pagkakaintindi mo. Ang batang ito, talagang hindi sa iyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang doktor. Sige, mag-imbento ka pa ng kwento. Tingnan natin kung ano ang susunod mong dahilan. Sasabihin ko sa iyo ng diretsyo, kahit kanino pa ang anak na ito, hindi ito isisilang. May tao ba? Sino man? Sino man? Tulong. Tulong! Ayaw ko ng pera. Pwede akong mawala ng tuluyan. Hindi na ako magpapakita sa harap mo ulit. Tulong, tulong. Tumahimik ka. Tawagan ang doktor. Walang pamilya ang lampas dito. Anong nangyayari? Hindi ba ito ay isang regular na check-up lang? Paano naman nasaktan ng ganoon? Mr. Sterling, pakinggan mo ako. Nahulog siya at kasalanan niya iyon. Bukod dito, siya ang pumagitna sa akin at sa nobyo ko. Kahit na mawalan siya ng sanggol, karapat-dapat sa kanya iyon. Pagbubuntis. Ang iyong mga gusot sa pag-ibig ay walang kinalaman sa akin. Pero wala kang karapatan magpasya para sa kanya kung mananatili o aalis ang bagong buhay. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa kanya. Hindi ko naisip ng mabuti. Ang pagbubuntis ay isang mataas ang panganib, mahirap na trabaho. Kung ikaw ay isang lalaki, huwag isipin ang sarili mong kasiyahan. Kapag nagkagulo, huwag iwan ang gulo para sa babae na linisin. Huwag kang duwag. Mr. Sterling, tinutukoy mo ba si? Mr. Davis, dahil sa iyong walang ingat na pag-uugali at ang negatibong epekto sa grupo, napagpasyahan ng grupo, nabigyan ka ng 2 buwan, suspensyon na walang sweldo. Arthur, kamusta na? Nahanap mo ba ang aking manugang? Nasa loob ba siya? Ha? Tara na. Lola, hindi. Ito ang mga empleyado ko. Noong hinahanap namin siya, natagpuan namin siya na nasa kritikal na kalagayan. Kaya, ipinadala ko siya para sa emergency na paggamot. Ano? Tama ba ang narinig ko? Sinabi lang ng matandang babaeng ito na nagpakasal si Mr. Sterling. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit. Hindi maganda. Nahimatay ang pasyente dahil sa sakit. Mr. Sterling. Arthur, anong nangyayari? Arthur, may tao. Arthur, Mr. Sterling. bilis, may tao. Mr. Sterling. Ano ang sabi ng doktor? Makatitiyak kayo, Madam Sterling. Wala itong seryoso. Naku, gising ka na sa wakas. Natakot si Lola hanggang sa mamatay. Bakit bigla akong nahimatay? Talaga bang ganyan ako kalala? Nakaramdam ka ba ng panghihina sa buong katawan? At madalas na pananakit ng likod nitong mga nakaraang araw? Lola, paano mo nalaman? Sinabi ba sa iyo ng doktor? Ito ay namamana sa pamilya Sterling na katangian. Para sa mga lalaki ng pamilya Sterling, kapag buntis ang iyong asawa, sumusuka ka kapag siya ay sumusuka. Nasasaktan ka kapag siya ay nasasaktan. Masaya ka kapag siya ay masaya. At kapag siya ay mahina, mahina ka rin. Ano? Ibig mong sabihin, hindi lang ako magkakaroon ng paglilihi, kundi pati na rin ay pisikal na nakakonekta sa babaeng iyon. Tama iyan. Nahimatay ka lang.
na nagpapatunay na ang ina ng mga bata ay napakahina ngayon. Kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Kung may mangyari, kayong dalawa, iyon ay 4 na buhay ang nawala. Ngunit ang problema ay, hindi natin siya mahanap. Kahit gusto ko siyang tratuhin ng mabuti, wala akong paraan para gawin iyon. Sino nagsabi na dahil lang hindi mo siya mahanap? Hindi mo siya kayang alagaan ng mabuti? Ha? Huwag mong kalimutan, nakakaranas ka ng sympathetic pregnancy kasama ang aking manugang. Kung uminom ka ng supplements, ito ay lubhang masustansya para sa iyong asawa din? Lola, ano ang malaking sikreto? Dalhin na ang mga pinggan. Magandang umaga, Mr. Sterling. Lola, ano lahat ito? Naku! Nagpahanda ako ng mga espesyal na pampalakas ng katawan na mabuti para sa mga buntis. Para palakasin ang enerhiya at sigla, dapat mong kainin ngayon, kumain pa. Kung mas malusog ang panganay kong manugang, mas mabuti. Una, kumain ng jujube para magpalusog ng dugo. At narinig ko na pinalalakas nito ang supply ng gatas. Hindi, Lola. Sobra na ba iyon? Naku, kainin mo na lang. Si. Subukan mo rin ito. Ano naman ito? Ito ay sabaw ng baka at trepang. At ito ay lugaw ng itim na manok at walnut. Tigilan mo na ang pagtatanong kung ano ito at kumain ka na lang. Lola, ako. Susuka ako kapag kumain pa ako. Lahat ito ay para sa aking manugang at sa 3 apo sa tuhod. Kailangan mong kumain kahit gusto mo o hindi. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko ilalabas ang mga ito para sa iyo. Mula ngayon, lahat dapat tratuhin si Arthur bilang isang buntis na may mataas na panganib at matanda. Ang dieta at pang-araw-araw na gawain dapat sundin ang pamantayan para sa isang buntis. Huwag siyang pahintuin o gutumin, at lalong huwag siyang painisin. Naintindihan? Opo, Madam Sterling? Aray. Lola, Mr. Sterling, buntis ka. Hindi ka pwedeng dumugo. Kung dumugo ka, anuman ang pagkawala ng dugo ay makakasama kay Mrs. Sterling. lumabas. Kakaiba, bakit ako nagkakaroon ng nosebleed? Hindi naman masakit. At ang ganda ng kutis ko. MS, Smith. Dr. Reyes, nang magising ako, naramdaman ko sariwa at malinaw ang isip, hindi sakit man lang. Wala talaga. Oy, kakaiba iyan. Kailan ba naging napakahusay ng aking kakayahang medikal? Hoy, Miss Smith, buntis ka, hindi madali iyan. Kung magkakaroon ka ng problema, maaari kitang tawagan ng pulis. Hoy, salamat, Dr. Reyes. Hindi, ayos lang. Akala ni na Vanessa at Victor na ang sanggol sa aking tiyan ay sa kanila. Kung tatawag ako ng pulis, tiyak na hahabulin nila ako.
Higit pa, gusto nilang ipalaglag ang aking sanggol. Dr. Reyes, may isa pa akong pabor na gusto kong hilingin sa iyo. Maaari mo ba akong tulungang makipag-ugnayan sa ama ng aking mga anak? Gusto ko siyang makilala. Kailangan kong hanapin ang ama ng sanggol at hilinging lumantad siya upang patunayan na ang batang ito ay walang kinalaman sa sina Vanessa at Victor. Kung hindi, walang katapusan ang gulo. Siyempre, sa mga susunod na araw, ipapakuha ko ang sertipiko ng donasyon ng semen para sa iyo, Dr. Reyes. Salamat, Dr. Reyes. Ang mga bayarin sa ospital para sa pananatili na ito. Maaari ko bang bayaran ng hulugan? Hindi mo kailangang maghulugan. Noong dinala ka ng iyong amo dinala ka, binayaran na niya buong bayad para sa lahat ng bayarin medikal. Dinala ako ni Mr. Sterling dito. Ang iyong amo ay talagang mabuti sa iyo. Sige, lalabas na ako ngayon. Hindi lang ako iniligtas ni Mr. Sterling. Binayaran din ang aking mga gastos medikal. Ang malaking kabutihang ito, dapat akong makahanap ng paraan upang pasalamatan siya. Narinig ko na sa mga nakaraang araw, si Mr. Sterling ay walang gaanong gana kumain. Partikular akong natutong gumawa ng ilang sabaw ng halamang gamot na pampagana. Iniisip ko kung magugustuhan ni Mr. Sterling ito. Kumusta? Maaari mo bang tulungan akong ibigay ito kay Mr. Sterling? Dahil sa estado ni Mr. Sterling, paano siya kakain ng pagkaing hindi alam ang pinagmulan? Umalis ka na, hindi ito basurahan. Huwag mong hayaang makita niya ang basurang iyan. Magandang umaga, Mr. Sterling. Ano ang nasa loob? Ito ay sabaw ng halamang gamot na ginawa ko. Hindi ito gaanong mahalaga. Noong nakaraan, dinala mo ako at ang aking sanggol sa emergency room, hindi pa kita na itaong pasasalamat ng maayos. Mr. Sterling, siya ay isang mababang antas na empleyado lang. Sa halip na ituon ng pansin sa sarili niyang trabaho, lagi siyang nagbabalak, sinusubukang makipagtalik sa amo. Masama talaga iyan. Okay lang, sinabi ko sa kanya na dalhin yan. Hindi ka pa kumain, di ba? Tuloy ka at sumabay sa akin kumain. Hindi masama. Kanino mo natutunan iyan? Mula sa lola ko. Buntis ako ngayon. At ginawa ko rin ito para umangkop sa sarili kong panlasa. Maaaring medyo walang lasa. Hindi sigurado kung magugustuhan mo. Siya ang may kasalanan yan. Bukod dyan, siya ang kabitsera na nagnakaw ng nobyo ko. Kahit na nawalan siya ng sanggol, karapat-dapat lang sa kanya. Kumusta ang paggaling mo? Sinabi ng doktor kahit na malubha ang pinsala ko noon, nakatanggap ako ng tulong sa tamang oras, at mula noon ay maayos naman ang paggaling ko. Kung ayaw mong masaktan muli, tigilan mo na ang pagiging kontrabida at magkaanak sa isang lalaking iresponsable. Anong masamang tao? Sabi ni Vanessa, ninakaw mo ang nobyo niya at nabuntis ka. Sabi ni Vanessa, ninakaw mo raw ang kasintahan niya at nabuntis ka. Paano nila napilipit ang kwento ng ganyan? Sila ang mga nag-set up sa akin. Sinabi nila sa akin na single si Victor, kaya naman ako nakipagrelasyon sa kanya. Hindi ako ang masama. Niloko nila ako at ginawa akong masama. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong i-verify. Maupo ka. Kaya ang batang ito ay... Ang batang ito ay akin. Wala itong kinalaman kay Victor. Protektahan ko siya. Walang mananakit sa kanya. Hindi ko akalaing magiging mahina ka. Pero para sa mga anak mo, magiging matatag ka. Siguro ganyan ang lahat ng magulang. Gagawin nila ang lahat para sa mga anak nila.
Bakit mo ako ganyan titigan? Mayroon ba akong ano sa mukha? Wala. Hindi ko lang akalain na si Mr. Sterling ay makakaramdam ng sobra tungkol dito. Para bang ikaw mismo ay bagong magulang. Dahil hindi kayo magkasundo ni Vanessa. Mula ngayon, hindi ka na dapat magtrabaho sa ilalim niya. Ipaalam sa finance na si Vanessa ay suspendido ng walang bayad sa loob ng 2 buwan at binabawasan din ang sweldo ng 50%. Mr. Sterling, ito. Kung mananatili ka sa dating departamento mo, si Vanessa ay lalo lang magpapahirap sa iyo. Paano kung ganito, simula ngayon, magtatrabaho ka bilang katulong ko sa opisina ng CEO, 3 buwang probation. Kung mananatili ka, nasa iyo na. Katulong sa opisina ng CEO. Salamat, Mr. Sterling. Magtatrabaho ako ng mabuti. Para sa mga sanggol sa aking tiyan, lahat ng 3, magtatrabaho ako ng mabuti at hindi kita bibiguin. Ano? May 3 kambal ka? May 3 kambal ka? Oo. Ano ang problema, Mr. Sterling? Wala, nagkataon lang na nagkataon. Ang asawa ko ay may 3 kambal din. Ano? Napakabata mo pa, Mr. Sterling. Hindi ako makapaniwalang kasal ka na. Ah, ganun. Kaya pala alam mo ang lahat ng detalye tungkol sa buntis. Dahil sa pag-aalaga mo sa asawa mo, nakuha mo ang karanasang iyon. Walang iyan. Lalaki lang ako. Kahit gaano ako nakikiramay, hindi naman ako talaga buntis. Sa pamamagitan ng paraan, sa iyong 3 kambal, mayroon bang mga espesyal na pag-iingat na dapat gawin? Gusto kong malaman para maalagaan ko ang aking alagaan ng aking asawa. Bukod doon, ayos lang. Ang pangunahing problema ay sakit sa ibabang likod. Pagkatapos ng lahat, may dala akong 3 sanggol. Pinakamainam na magkaroon ng lumbar support cushion. Ilagay ito sa likod ng iyong ibabang likod kapag nakaupo. Malaki ang tulong nito. Okay, naiintindihan ko. Natutuwa akong nakatulong ako. Mr. Sterling, napakabuti mo sa asawa ng CEO. Napakamaalalahanin at mapag-alaga. Mr. Sterling, kung wala na pong iba, aalis na ako. Darating ako bukas ng eksakto sa oras para mag-ulat sa opisina ng CEO. Magtatrabaho ako ng mabuti at hindi ko kayo bibiguin. Mabuti. Lumbar support cushion. Kunin mo agad ako ng isang set, ang pinakamahusay na lumbar support cushion, ipadala mo sa aking opisina. Mr. Sterling, ang inyong lumbar support cushion. Hayaan ninyong iset up ko ito para sa inyo. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Kailangan kong mahanap ang buntis na si Chloe sa lalong madaling panahon. Kung hindi, wala sa atin ang magiging komportable. Hanapin ang lahat ng buntis na babae na nagngangalang Chloe sa Sterling Group. Ischedule silang magkita sa aking opisina. Mas maaga, mas mabuti. Oo, Mr. Sterling. Tumanggi akong maniwala. Hanggat itong si Chloe ay nasa ating kumpanya, susuriin ko sila isa-isa. Paano ko siya hindi mahahanap? Narinig mo ba? Si Mr. Sterling ay naghahanap ng mga buntis na empleyada. Tinawag niya silang lahat sa opisina ng CEO. Talaga? Bakit si Mr. Sterling naghahanap ng mga buntis? Marahil ay naghahanap si Mr. Sterling ng mga buntis na empleyada para matuto mula sa kanila. Napakabuti niya sa kanyang asawa. Chloe? Lumilipat ka na ba ngayon? Magtatrabaho ako ng mabuti at hindi bibiguin si Mr. Sterling. Mabuti iyan. Oy, kakalabas mo lang sa ospital at nag-iimpake ka na? Hindi mo ba narinig? Anong balita? Balitang tanggal ka na sa trabaho. Sinabi ko sa'yo, isang PROMD na tulad mo walang koneksyon at walang kakayahan, gaano ka katagal tatagal sa Sterling? Para sa dating samahan? Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, baka pagkalooban kita ng buto. Ano sa tingin mo? Salamat sa alok, Miss Davis. Pwede bang itanong ano ang trabaho? Hindi ba galing ka sa probinsya? Kung gayon, magaling ka sa mga kakaibang trabaho. Pumunta ka at magtrabaho bilang katulong sa bahay ko. Oh,
Pero magiging tapat ako? Kailangan mo munang alisin ang anak ng walang hiya sa iyong tiyan. Ayaw ko na magkaroon ng buntis na babae sa aking bahay. Nakakadiri. Kaya, kung gusto mo ng trabaho, maaari kang lumuhod ngayon. Ang iyong ID sa trabaho. Kung may libre kang oras para pakialaman ang mga anak ng iba dito, dapat ay alalahanin mo ang sarili mo. Ikaw ay suspendido ng walang bayad. Mananatili ka pa ba dito at mang-api ng tao? Naglakas loob kang mangutya sa akin? Kung hindi dahil sa iyo, ikaw, munting kabitsera, mapaparusahan ba ako ni Mr. Sterling? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw. Ikaw. Mr. Sterling, bakit ka nandito? Paano kung makita na ikaw ay nambubuli sa mga kasamahan mo dito? Ang mga taong tulad mo na hindi natututo ay hindi karapat-dapat na narito. Ipak mo ang iyong mga gamit, pumunta sa HR at mag-resign. Ano? Mr. Sterling, hindi mo ako maaaring tanggalin. Hindi ba ang opisina ng CEO ay kumukuha pa ng assistant? Ako ang may pinakamataas na seniority. Ako ang pinakakwalipikado para sa promotion. Hindi mo ako maaaring tanggalin. Sino ang nagsasabi na ikaw ang pinakakwalipikado para sa promotion? Simula ngayon, Pomelo ay ang bagong sekretarya ng opisina ng CEO. Imposible! Mr. Sterling, siya ay isang buntis na PromD. Paano siya magkakaroon ng kakayahan na magtrabaho sa opisina ng CEO bilang sekretarya? Kung siya ay kwalipikado, ay nasa akin. Ano pa ang hinihintay mo? Ipak mo ang iyong mga gamit. Sumunod ka sa akin sa itaas na palapag. Paano siya makakakuha ng ganyang espesyal na pagtrato mula kay Mr. Sterling? Hindi ba dahil buntis siya? Tama? Bakit hindi? Kamakailan, naglabas si Mr. Sterling ng bagong memo na nag-upgrade ng lahat ng benepisyo ng mga buntis na babaeng empleyado. Sa tingin ko, ang asawa ng CEO ay buntis. Buntis? Ang asawa ng CEO? Naghahanap ng isang tao? At tinatrato si Chloe, na kabitsera, ng napakabuti. Maaaring Mr. Sterling, ikaw, bakit ka biglang bumaba? Hula ko na si Vanessa ay magdudulot sa iyo ng problema. Kaya, bumaba ako upang tingnan ka. Mr. Sterling, salamat sa palagi mong pagprotekta sa akin at pagbibigay sa akin ng napakagandang oportunidad. Ikaw ay talagang mabuting boss. Mangyaring maging panatag, magtatrabaho ako ng mabuti. Hindi kita sinasadya na protektahan. Ang pagiging buntis ay sapat na mahirap at hindi mo dapat harapin ang ganyang hindi makatarungang kritisismo sa lugar ng trabaho. Lola, ano ang ginagawa mo sa opisina? Pumunta ka sa opisina ko at hintayin mo ako. Tapusin ko muna ang pulong at hahanapin kita. Anong pulong? May pulong ba na mas mahalaga kaysa hanapin ang manugang ko? Anong ibig mong sabihin? Ilang araw ang nakalipas, pinakwin mo na dalhin ang lahat ng buntis na babae na nagngangalang Chloe sa kumpanya sa opisina. Dahil si Quinn ay walang alam, sa oras na mahanap niya siya, baka ang aking manugang ay may asawa na ulit. Kayo ay hindi sapat ang kahusayan. Ang matandang babaeng ito ay kailangang gumawa ng paraan. Sundan mo ako. Si. Lola, ano ang ginagawa mo? Hayaan si Queen na maghanap. Huwag kang makialam sa trabaho ko, okay? Umupo ka. Hintay ka lang. Bakit mo kasi pinapakialaman? Mga dalaga, pumasok kayo. Haha, Mr. Sterling. Mr. Sterling. Mr. Sterling, Mr. Sterling. Uy, huwag kayong lumapit. Tatayo lang kami dito. Huwag kayong lumapit. Lahat ng babae sa lungsod na nagngangalang Chloe, na buntis din, ay narito.
Tingnan mo na. Isa sa kanila ay tiyak na asawa mo. Isang lalaki. Kwalipikado rin siya. Oy, napaka-advance na ng teknolohiya ngayon. Paano kung ang mga lalaki ay mabuntis din ha? Mas mabuti ng sobra kaysa mawala ang tamang isa. Ngayon, magpatuloy ka lang, maghanap ka lang. Mahahanap mo ang tama. Halika, halika. Hindi ka dapat magmadali. Pumila ng maayos. Isa-isa. Oh, Mr. Sterling, ako ang husto mo, Chloe? Lola. Naalala ko ang doktor malinaw na sinabi sa akin na ang buntis ay isang batang babae. Paano siya naging isang matandang dalaga? Oo. Mr. Sterling, ako ay isang tradisyonal na babae. Hindi ko hahayaang tawagin ng anak ko ang ibang tao na tatay. Ako ang gusto mo, Chloe. Ilabas mo siya dito. Ano ba ang kaguluhan? Lola? Hindi ikaw iyon. Ah, Mr. Sterling. Lola, kahit na naghahanap ka ng buntis, dapat man lang ay suriin mo kung gaano na siya kalaki. Ito ay malapit ng manganak. Mr. Sterling, ang batang ito maaring hindi sa iyo? Ngunit ako pwedeng maging asawa mo. Wala akong interes sa pag-aalaga ng anak ng iba. Ay naku, hindi ko na kaya. Ano ang problema? Darating na ang sanggol, tatay ng mga anak ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ano pang hinihintay mo? Tumawag ng ambulansya at ilabas siya. Tumawag ng ambulansya. Ilabas sila. Umalis. Aray. Aray. Ikaw. Ikaw si Chloe. Oo. Nagkamali ba ang ospital? Ang mga pasyenteng IVF ay isang mag-asawang sinusubukang magkaroon ng anak. Hoy, narinig ko ang Sterling Group ay naghahanap ng isang buntis na Chloe. Ang galing ng timing! Siya ay buntis. Ako si Chloe. Kaming dalawa ay eksakto. Ang buntis na si Chloe. Hehehe. Mali pa ang bilang ng tao? Binigyan ka lang ni Madam Sterling ng sunod-sunod na suntok. Ilabas sila. Bilisan mo. Oy! Bagalan mo. Huwag mong sabihin sa akin na maaari ring mabuntis ang isang lalaki. Kalag ka rin sila. Ikaw yan. Ikaw ang manugang na hinahanap ng pamilya Sterling. Ha. Ano? Hem. Naku. Lola, kahit hindi marunong magbilang, at least malaman mo ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Lalaki siya, lalaki. Arthur, tinitignan ko lang kung nagagalit ka. Nagbibiro lang ako sa'yo. Lola, nakikiusap ako, tigilan mo na ang paggawa ng problema para sa akin. Mahahanap ko talaga siya. Ilabas mo muna ang lola ko. Oo, Mr. Sterling. Hindi, kailangan mo siyang mahanap ng mas mabilis. Huwag mong hayaang magdusa ang mga apo sa tuhod ko. Huwag mong gawin ang isang matandang babae na tulad ko mag-alala kung ano ang maaaring magkamali. Si. Tara na, Lola. Makinig ka. Nakikinig ako. Pasok. Mr. Sterling, ikaw ba ay may problema? Nakita ko lang yung mga taong umaalis dito. Maupo ka.
Hindi ka maniniwala. Pero ninakaw ng lola ko ang similya ko, habang ako ay naaksidente sa kotse at inambag ito sa ospital. Pagkatapos, ang ospital nagkamali sa IVF. At may kakaibang babae na punta na buntis ng anak ko. Ano? Nagkamali din ang IVF mo? Ako rin. Anong ibig mong sabihin? Ang ama ng mga bata ay si Arthur Sterling. Ang apelyido ng ama ay Sterling din. Maaaring. Wala. Baka nag-iisip lang ako ng sobra. Paano nagkaroon si Mr. Sterling ng pagkakamali sa IVF? Isang bagay na napakababa ang posibilidad. Hindi naman pwedeng mangyari ng 2 beses, di ba? Nagtataka ako kung dapat muna akong pumunta sa ospital para kumonsulta kay Dr. Reyes. Kamakailan nakikita ko si Mr. Sterling na pumupunta sa ospital na ito palagi at sa departamento ng OB/GYN. Ngayon, ang kumpanya ay nagkakalat ng chismis tungkol sa pagbubuntis ng asawa ng CEO. Tiyak na may mali. Vanessa, anong ginagawa mo dito? Kung saan ako pumupunta ay wala kang pakialam. Prenatal checkup? Chloe, talaga namang naglakas loob ka nang wala ang pahintulot ko na manganak ng batang ito? Sinabi ko sa iyo, ang batang ito ay akin at wala itong kinalaman sa iyo. Ah, nakikita ko na. Narinig mo na si Mr. Sterling ay naghahanap ng buntis na babae kamakailan, kaya pumunta ka dito para sadyang makasalubong siya, tama? Ang ibig kong sabihin, bakit ka determinado na huwag magpa-abort? Maaring gusto mong gamitin yung anak ng walang hiya sa tiyan mo para magpanggap na asawa ng CEO? Huwag kang katawa-tawa. Bitawan mo ako. Dati, sa kumpanya, pinoprotektahan ka ni Mr. Sterling, kaya hindi kita magalaw. Pero ngayon nasa ospital tayo? Tingnan natin kung sino ang magpoprotekta sa iyo ngayon. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Siyempre, dadalhin kita para magpa-abort. Gusto ko talagang makita iyon. Kapag ang batang iyan sa tiyan mo ay mawala, paano mo mapapasaya si Mr. Sterling? Teka. Huwag mo akong hawakan. Masakit ang tiyan ko. Mr. Sterling, ito ang taunang buod ng aming grupo ng taunang report. Mr. Sterling, ano ang problema? May kinain ka bang masama? Hindi ganyang klase ng sakit. Ito'y parang pagbagsak sa ibabang tiyan, parang may pumapalo ng malakas sa iyong tiyan. Mr. Sterling? Ayos lang. Naiintindihan ko. Ang sakit talaga. Bakit ang sakit? Ang babaeng iyon ay nasa problema. Ano ang pinapanggap mo? Sinabi ko sa iyo, ang batang ito ay hindi kay Victor. Bitawan mo. Ang sakit ko talaga. Miss Smith, ano ang problema? Ma'am, pakiusap, kumalma ka. Ito ay isang ospital. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kaya ikaw ang kanyang attending physician, tama? Ang pasyente mo ay isang kabitsera na sumira sa aking pamilya. Hindi mo ba alam? Dr. George, Wala akong pakialam sa kanyang personal na mga issue sa relasyon. Ang alam ko lang ay siya ay aking pasyente. Hindi ko kayang tumingin lang. Pakiusap, bitawan mo. Sino ka ba? Sabihin ko sa iyo, hanggat nandito ako ngayon, ang anak ng kabitsera na ito ay hindi isisilang. Bitawan mo. Buntis si Miss Smith. Ang pagkaladkad sa kanya ng ganito ay maaaring makasakit sa kanya at sa kanyang mga sanggol. Isang legal na asawang nananakit ng kabitsera. Tama lang iyon. Tingnan natin kung sino sa ospital na ito ang may lakas ng loob na pigilan ako. Sinasabi ko sa iyo, kung susubukan mo akong pigilan muli, pareho kang may sala. Maniwala ka. Ire-report kita sa ospital. Hindi ka na muling magtatrabaho bilang doktor. kaya itong babae ang kabitsera. Buntis sa anak ng asawa ng ibang babae. Anong walang hiyang hampas lupa? At itong doktor ay tinutulungan pa ang kabitsera? VIP ba siya? Walang medikal na etika. Sinabi ko sa iyo, ang batang ito ay walang kinalaman kay Victor.
Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Ginagawa mo lang ito dahil si Mr. Sterling ay naghahanap ng buntis. Kaya gusto mong gamitin ang identidad na iyon para makabit sa kanya? Ninakaw mo ang trabaho ko bilang sekretarya. Hindi kita palalampasin. Lahat. Ang kabitserang ito ay nagdadala ng anak ng asawa ko. Gusto niyang lihim na manganak at sirain ang pamilya ko. Sabihin mo, hindi ba dapat ko siyang pigilan? Talagang, hindi pa ako nakakita ng ganyang walang hiyang kabitsera. Kung may hiya ka, magpapa-abort ka ngayon din. Tigilan mo ang pagdudulot ng gulo. Wala kang patunay, kaya wag mo siyang siraan. Mapapatunayan ko na ang anak na dinadala niya ay hindi sa asawa niya. Si Miss Smith ay nagpa-IVF dito. Attending physician? Dito sa sertipiko ng donasyon ng semen ay ang numero ng telepono ng ama ng bata. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo itong tawagan ngayon. At alamin. Magandang araw, si Arthur ito. Sino ito? Hoy, si Arthur Sterling ito. Sino ito? Nagpapanggap ka pa rin? Sa tingin mo, sa pagbabayad sa doktor at pagtawag sa isang random na lalaki, maililigtas mo ang anak ng walang hiya sa iyong tiyan? Kung gusto mo pang makita ang iyong lola, gawin mo ang sinabi ko at sumama ka sa akin. Attending physician. Kumusta? Ikaw ba ang ama ng anak na dinadala ni Miss Chloe? Si Miss Chloe ay nasa panganib. Nasa OB, GYN department siya sa City Central Hospital. Kaya pala sobrang sakit. Kaya iyong babae ang may problema. Ihanda ang sasakyan, opo. Vanessa, kahit na igapos mo ako sa operating table ngayon, hanggat hindi ako pumapayag, walang mangahas na magsagawa ng abortion sa akin. Hindi sila mangahas. Mangahas ako. Kainin mo. Hindi. Huwag saktan ang mga anak ko. Kumusta? Ikaw ba ang ama ng mga anak ni Miss Chloe? Siya ay dinala sa hagdanan. Mukhang wala na akong kailangang gawin. Maari ka na lang mabulok dito ng mag-isa. Anong ginagawa mo? Chloe? Siya ba? Talaga bang siya? May masakit ba sa iyo? Masakit pa ba ang sugat? Ang sanggol ko? Huwag kang mag-alala, okay lang ang sanggol. Mr. Sterling, salamat sa pagligtas mo sa akin muli. At sa sanggol ko, Sa totoo lang, ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Pasensya na. Huli na ako. Iniwan kitang mag-isa para harapin ang lahat ng ito. Ikaw at ang sanggol ay nagdusa dahil sa akin. Mr. Sterling, bakit mo nasabi iyan?
Chloe. Ako ang ama ng sanggol sa iyong tiyan. Mr. Sterling, ano ang sinabi mo? Chloe. Hindi pa stable ang kondisyon mo. Huwag kang masyadong ma-stress. Mr. Sterling, anong sinabi mo? Muli akong magpapakilala. Ako si Arthur Sterling, CEO ng Sterling Group, at ako rin ay ang ama ng iyong mga anak. Iam. Oh, ang pangalan ng ama ay Arthur Sterling. Kaya ang agad na boss ko ay ang ama ng aking 3 anak. Paano naging ikaw? Alam ko, mahirap para sa iyo na tanggapin ngayon. Pero gusto kong malaman mo. Ako ang mananagot para sa iyo at sa mga bata. Huwag kang ma-pressure. At huwag kang magmadali sa anumang desisyon. Kapag handa ka na, maaari mo akong sabihan kahit kailan. Ano pa ang dapat pag-isipan? Mabuting bata. Marami ka ng pinagdaanan. Lola, huwag mo siyang takutin. Tumahimik ka. Nakakita ka na ng asawa at nag-aalangan ka pa. Gusto mo ako, isang matandang babae, ang kumilos? Mahal ko. Mula ngayon, ikaw ay sa pamilya Sterling Manugang. Tara, umuwi na tayo kasama si Lola. Lola, sinabi ko sa iyo huwag masyadong ma-excite. Matatakot siya. Ay naku, excited na excited ako. Huwag kang matakot. Tingnan mo ito, si Quinn ay napakainit ng ulo. Matagal nang naghahanap si Quinn at lumalabas na siya ay nasa ilalim lang ng ilong ko. Lola, noong unang nabuntis ako, hindi ko inisip ang ama. Akala ko ako ang mag-aalaga ng sanggol mag-isa. At hindi ko alam ang ama ng sanggol. Ay si Mr. Sterling. Napaka-maingat at matatag na babae. Dahil lantad na lahat, bakit pa maghihintay? Arthur, ngayon ikaw dalhin mo si Chloe sa rehistro ng kasal at magpakasal. Lola? Ito ay masyadong minamadali. Chloe, siya. Lola, ito ay sobrang biglaan. Hindi pa ako handa. Maghanda para saan? Wala nang dapat ihanda. Ang tao ay tama. Ang puso ay tama. Darating na ang sanggol? Sapat na iyon. Makinig ka sa akin. Magpakasal na kayo ngayon. Matanda na si Lola at mainitin. Lagi siyang nagmamadali. Hindi niya isinaalang-alang ang iyong nararamdaman. Siya ay masyadong prangka. Kung hindi ka payag, tayo. Okay lang. Mabuti naman ang intensyon ni Lola. Hindi ko siya sinisisi. At payag din ako. Ikaw, payag ka. Payag saan? Ang ibig kong sabihin, handa akong pakasalan ka. Ang mga bata ay magkakaroon ng isang ama tulad mo na napakahusay. Makukuha nila ang pinakamahusay edukasyon at mga mapagkukunan nang hindi kailangang magdusa kasama ako. Kaya lahat ito ay dahil sa mga praktikal na dahilan. Mr. Sterling, huwag kang mag-alala. Hindi ako kakapit sa iyo. Kapag nanganak na ako, kusang lilisan ako sa pamilya Sterling. At hindi ka na aabalahin. Hindi iyon kailangan. Hindi mo kailangang magmadali. Ayokong umalis ka. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ako. Ang mga bata ay hindi makatiis na iwan ang kanilang ina. Mga sanggol pa sila. Kailangan nila ang nanay nila. Tulad ng sinabi ko, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Unahin mo ang iyong pagbubuntis. Hayaan mong alagaan kita at ang mga bata.
Si, Katatapos mo lang ma-discharge, mahina ka pa, magpahinga ka. Hahayaan kitang magpahinga. Matutulog ako sa kabilang kwarto. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Lola Elena, bakit gising ka pa ng ganito kahuli? Anong ginagawa mo rito? ano? Ay, hindi iyon. Huwag kang magkamali. Gusto lang kitang hawakan ng marahan. Pero hindi kita sasaktan. Gusto ko lang suriin ang isang bagay. Si, Mr. Sterling, anong nangyari sa mukha mo? Wala iyon. Nag-cramp lang ang mukha ko. Ilang buwan na ang sanggol ngayon? Mahigit 4 na buwan. 4 na buwan. Ibig sabihin, 4 na beses ang sakit. Buntis ka na ngayon. Hindi ka na dapat masaktan ulit. Kahit anong mangyari. Kahit napakaliit na bagay. Tawagan mo lang ako anytime, okay? See ya. Nakuha ko. Hoy, gusto ko sanang itanong, saang kwarto si Chloe? Kaibigan ko siya. Na-discharge si Chloe kahapon. Dumating ang asawa niya para sunduin siya. Asawa? Hindi. Wala siyang asawa. Pagkapribado ng pasyente iyon, hindi namin alam. Paano nagkaroon ng asawa si Chloe? Imposible. Talagang imposible. Uy, mahal. Si Chloe ay sinundo ng kanyang asawa. May asawa na si Chloe? Paano naging posible iyon? Wala siyang background, walang suporta, at nagdadalang tao siya ng isang batang walang ama. Sino ang magpapakasal sa kanya? Hindi totoo yan. Tanong ko lang sa nurse. Sabi ng nurse, siya ay pinalabas kahapon ng kanyang asawa. Anong asawa? Sa tingin ko, pinoprotektahan lang niya ang sanggol. Gawa-gawa lang niya lahat yan. Kailangan mong, habang siya ay maaga pa, humanap ng taong mag-aalis ng sanggol. Hindi, Vanessa. Pero ngayon si Chloe ay sekretarya sa Sterling Group. Paano ko siya makontak? Sino ang nagsabi? Ang pamilya ko at ang mga Sterling ay nakapirma lang ng malaking partnership deal kahapon. Pwede akong mag-volunteer na pumalit sa project na ito at bumalik sa Sterling Group. Sa pagkakataong ito, hindi lang ipapabayad ko kay Chloe iyon, kundi sisirain ko rin siya. Nang tuluyan. Mrs. Sterling, gising ka na. Inutusan kami ni Madam Sterling na ihanda ang haute couture ng season na ito para sa iyo. Mangyaring tingnan at pumili kung alin ang gusto mong isuot. Lahat ng ito para sa akin. Hoy, Chloe, halika rito mahal. Halika na, bilis, mabuting babae. Ako naghanda ng almusal para sa iyo at isang munting regalo para sa iyo. Sana magustuhan mo. Wow. Tada! Ito. Gamitin mo ang pera sa bank card na ito ayon sa gusto mo. Oh, Lola, hindi ko kaya. Oh, alam ko ikaw ay isang mabuti at matipid na babae. Kaya kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 3 milyong piso kada linggo. Lola, napakaraming pera niyan. Hindi ko kayang ubusin lahat. Hindi ko ito matatanggap. Paano mo naman hindi magagastos? Ang pagbili ng andador ay nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Ikaw ay manugang ng pamilya Sterling, aking pinakamamahal na manugang. Bakit hindi mo magamit? Mula ngayon, lahat ng pag-aari ng pamilya Sterling ay sa iyo na. Ang mga sasakyan na ito ay nailipat na lahat sa pangalan mo. Mula ngayon, araw-araw, depende sa iyong mood, gamitin mo ang gusto mo. Siya nga pala, ang lola mo ay nakatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga. Sabi ng doktor, magaling na siya. Sa loob ng ilang araw, maaari natin siyang dalhin sa lungsod
at maninirahan siya sa atin. Mula ngayon, makikita mo na si Lola kahit kailan mo gusto. Oh, maraming salamat sa iyo. Oh, malikot na bata. Pamilya tayo, iha. Bakit mo ako pinasasalamatan? Kung gusto mo talagang pasalamatan ng isang tao, pasalamatan mo si Arthur. Lahat ng ideyang ito ay sa kanya. Mr. Sterling, Tinatawag mo pa rin siyang Mr. Sterling? Ay nako. Tingnan mo ang sarili mo. Sobrang excited. Isa ka ng Sterling. Kung ano ang gusto mo, ibibigay namin sa iyo. Basta't ikaw at ang sanggol ay ligtas. At masaya? Iyon lang ang mahalaga. kailan siya matatapos sa trabaho? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Si Mr. Sterling ay may press conference ngayon at babalik siya pagkatapos. Home. Oh, Anong problema? Chloe, hindi ka pwedeng ma-emote ngayon. Press conference ni Arthur. Kailan yun? Ngayon. Sunod, batiin natin ang CEO ng Sterling Group, Mr. Arthur Sterling, para ipakilala ang partnership sa pagitan ng Sterling at ng pamilya Davis. Bigyan natin ng palakpakan. Mga mamamahayag, kumusta sa lahat? Ako si Arthur Sterling. Diyos ko, hindi ko kayang panoorin. Chloe, mayroon ka bang gusto mong gawin? Sabihin mo lang. Lola, gagawin ito para sa'yo. Lola, gusto ko pa rin, tulad ng dati, pumasok sa Sterling. Ayaw kong walang ginagawa sa bahay. Ayaw kong isipin ng mga tao na nakuha ko ang trabahong ito dahil lang kay Mr. Sterling. Ang galing mo talaga, mabait at masipag na babae. Mag-ayos ng 20 bodyguard bukas para samahan si Chloe sa trabaho. Siguraduhin na ligtas siya at ang mga sanggol. Walang pagkakamali. Opo, madam. Lola, hindi naman kailangang mag-aksaya ng ganito. Hindi lang ito pipigilan ako sa pagtatrabaho ng payapa, kundi magdudulot din ng problema kay Mr. Sterling. See? Tandaan mo, kung may mga has na mang-api sa'yo, tawagan mo agad si Arthur at ako. Ako na ang bahala. Naiintindihan ko, Lola. Salamat. Chloe, sa wakas nakarating ka. Anong problema? Narinig ko darating ang asawa ng CEO para magtrabaho dito. Alam mo kung sino? Ako? Paano ko malalaman? Nag-leave ako ng ilang araw. Wala akong narinig. Oh, tigilan na natin ang paghula. Sige, magtrabaho na lang tayo. Ano ang pinag-uusapan ninyo sa oras ng trabaho? May bagong direktor ang kumpanya, si Miss Davis. Isasama ko kayo para makilala siya. Simula ngayon, magtatrabaho kayo sa ilalim ni Miss Davis. Miss Davis? Kayo dalawa, sumama sa akin. Chloe, nagkita na naman tayo. Vanessa, anong ginagawa mo dito? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan kay Miss Davis? Siya ang agad na boss mo. Gusto mo pa bang magtrabaho sa Sterling Group? Eksakto, Sino ka ba? ang sama ng ugali. Ang PROMD ay PROMD. Walang asal o kakayahang makihalubilo. Ako ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Davis. Sa pagkakataong ito, para sa pagtutulungan ng Sterling at Davis Corporation, sino pa ba kundi ako ang kwalipikadong maging direktor na namamahala? Ngayon, ang proyekto sa pagitan ng Sterling at Davis Corporation ang pinaka-prioridad ng grupo, kung hindi dahil kay Miss Davis na espesyal na nag-aalaga sa'yo. Sino ang gugustuhing ilipat ka? Isang buntis na walang hiya. Dito, bilisan mo at pasalamatan siya. Manager, buntis lang naman ako, pero hindi ibig sabihin na makakahadlang ako sa lahat. Pakiusap. Huwag kayong magdiskrimina laban sa mga buntis. Dahil si Miss Smith ay sobrang mapagmataas. At ayaw ng espesyal na pagtrato. Ang iyong ID Saka card sa perpekto. trabaho. Ngayon pumunta ka sa bodega, sa ibaba, at dalhin ang mga bagong mesa at upuan ng opisina paakyat sa opisina. Tapusin ito sa loob ng 3 oras. Ano? Tama si Miss Davis. Dahil ayaw mo ng espesyal na pagtrato,
Huwag kang masyadong dramatic. Kapag naglilipat ng mga mesa at upuan, hindi ka pwedeng gumamit ng elevator. Kung hindi, nagpapanggap ka lang, sinasadya mong humingi ng awa. Tama. At kailangan mong gawin lahat ng mag-isa. Wala kang hihingian ng tulong. Sinasadya niya akong guluhin para sumuko ako. O saktan ang sanggol. Kung hihingi ako ng espesyal na pagtrato ngayon, tiyak na ako'y lalayuan pa ng mga kasamahan ko. Baka hindi na ako magtagal sa kumpanya. Chloe, Pupunta na ako. Okay. Kung gayon, iyan lang para sa araw na ito. Mr. Sterling. Tapos na ang meeting ngayon. Mr. Sterling. May mali siguro kay Chloe. Tapos na ang meeting. Ay update ko kayo sa mga susunod na hakbang. Dalhin si Chloe sa opisina ko. Ngayon na. Ngayon mismo. Opo. Pasok. Maupo ka. Chloe. Anong problema? Ang putla mo. Masama ba pakiramdam mo? Paglilihi lang ito. Magiging okay ako pagkatapos magpahinga. Manatili kang nakaupo. Huwag kang gumagalaw. Hayaan mong i-massage kita. Magpapaginhawa ito. Mr. Sterling, ikaw. Huwag kang gumagalaw. Pinag-aralan ko ito. Ang prenatal lower back na massage technique ay makakapagpagaan ng sakit ng likod sa pagbubuntis. Lagi kang abala. Ang mga bagay na ito, pwedeng ipahandle na lang sa iba. Ginang Sterling. Hindi ito iistorbo kay Mr. Sterling. Basta't mapapalakas ang inyong samahan. Okay lang sa kanya. Para sa'yo. Ilang araw siyang nagprakti. Pagkatapos ng trabaho araw-araw, nanonood siya ng video at paulit-ulit na nagprakti. Natatakot siyang magkamali at masaktan ka. Tama ba ako, Mr. Sterling? Maganda. Magsalita ka pa ng isa at ipapadala kita sa bayan ng dilim. Malamig na yang ulam. Gutom ka na siguro. Hindi, ibig kong sabihin, kumain ka ng masustansya. Eto. Habang tumatagal ang pagbubuntis, mas madaling makabangga. Natakot ako na baka ka madulas sa opisina, kaya inilapag ko na ang mga ito. Mrs. Sterling. Ang mga anti-sleep mats na ito ay inilapag mismo ni Mr. Sterling. Kagabi, nagtrabaho siya sa opisina hanggang hating gabi para ailapag ang mga ito. Noong may nag-alok na tumulong, pinilit niya na siya mismo ang gagawa. Sabi niya, ang mga mats na ito, ako mismo ang maglalagay para tiyak na maayos ang pagkakalagay. Walang puwang. Magsalita ka pa ng isa. At isinusumpa ko, ipapadala kita sa bayan ng dilim. Magsabi ka pa ng isang salita, at ipapadala kita sa bayan ng dilim. Kunin mo ang pagkain na inihanda para sa asawa ko. Opo. Kung maaari lang tayong magpatuloy na ganito magpakailanman, ay magiging napakaganda. Halika.
Lahat, magtipon sa lobby sa unang palapag. Ngayon, may darating na mahalagang kliyente. Mas mabuting bumaba na ako. May trabaho pa akong gagawin. Ang iyong badge. Paano ka naging mas workaholic kaysa sa akin, ang CEO? Gusto ko lang magtrabaho ng mas mabuti. Dapat na talaga akong umalis. Kung gayon, kailangan mong bayaran ako, Miss Smith. Kailangan ko na talagang umalis. Pinipilit nila ako. Chloe, ang kapal ng mukha mo. Pinaghintay mo ang buong departamento. Parang, baka isipin ng iba na siya ang asawa ng CEO. Pinaghintay niya ang lahat ng matagal. Pasensya na kayo. Na-late ako. Bibilhan ko kayo ng merienda. Anong gusto ninyong kainin? Anong gusto ninyong inumin? Sabihin lang ninyo. Naengganyo siya. Nandito na ang merienda ni Chloe. Tara, kumuha na kayo. Nasa gilid ng tasa ng mainit na gatas ang droga. Wala talagang makakahanap niyon. Huwag kang mag-alala. Sige, maghanda na tayo para sa meeting. Ngayon, ay tatalakayin natin ang progreso ng proyekto. Iyon lang para sa meeting ngayon. Chloe, ano ang problema? Chloe? Anong problema? Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kailangan kong pumunta sa CR. Sandali lang. Siya. Victor, anong ginagawa mo dito? Pambabaing CR ito, alam mo. Lumabas ka. Papayagan mo ba talaga akong umalis? Matagal na tayong hindi nagkita. Ayaw mong makipagkwentuhan? Umalis ka. Ikaw ba? Hinahabol pa rin ang aking anak. Hindi ko akalaing mahal mo ako ng sobra. Nagagawin mo ang lahat para ingatan ang aking anak. Paano kung ganito? Maging babae ko at ikaw at ang bata magkakaroon ng tahanan. Ano sa tingin mo? Walang hiya. Kahit mamatay man ako, hindi ako magiging babae mo. Paano mo ako nagawang saktan? Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagsuway sa akin.
Hanap? Arthur, Hindi ba ito Chloe? Bakit siya magulo ang anyo? Lumalabas mula sa banyo ng mga babae? Posible kayang? Nakita ko lang si Chloe na gusgusin na lumalabas sa banyo. Imposible. Sa maliwanag na tanghali. At buntis pa siya. Tigilan mo na ang kalokohan. Baka may isa pang emergency. Hoy, baka kasama ang asawa niya? Sa palagay ko, sa pagbubuntis, okay lang. Anong asawa? Siya ay buntis sa labas ng kasal. Ano? Ano ang tungkol sa ama? Iniwan siya. Kaya pala, hindi na niya binabanggit ang kasama niya. Kaya pala, Tiyak na siya ay sa kumpanya ng aakit ng mabait na lalaki upang mahanap isang tanga para sa kanyang anak. Nagkakalat ka lang ng chismis. Hindi mo alam ang katotohanan. Paano mo masisira ang pangalan ng tao? Gusto mong malaman ang totoo? Simple lang. Pumunta tayo sa banyo ngayon at mahuli siya sa akto. Gusto kong makita kung sinong lalaki ang walang hiyang hampaslupa na ito ay nakikipaglandi. Victor! Victor! Gising! Anong nangyari? Sino ang pumalo sa'yo ng ganito? Si Chloe. Inakit niya ako. Gusto niyang ituloy ang relasyon. Tumanggi ako. Kaya ginulpi niya ako ng ganito. ID ng trabaho? Ano ba tingin niya sa kumpanyang ito? Kahit buntis, hindi pa rin marunong umasta. Akala ko hindi siya ganyan. Bago yan sa kanya. Palagi niya akong ginugulo. Ayaw pakawalan. Sinabi pa niya na may tao sa kumpanya na tanga niya. Kahit wala ako, may ibang sasalo sa kanya at sa mga bata. Ngayon, nawawala siya. Baka nasa isang sulok ng kumpanya, nakikipaglandian sa ibang lalaki. Naghahanap ng ama para sa mga anak. Nakita ko lang si Chloe papunta sa itaas sa direksyon ng opisina ng CEO. Naglakas loob pa siyang sundan ang CEO. Hindi ba niya alam na ang CEO ay may asawa? Pinupursige pa rin niya ito. Adik na talaga siya sa pagiging kabitsera. Mga babae, alagaan natin ang banta na iyon para sa asawa ng CEO ngayon. Pumunta sa itaas na palapag. Hulihin ang tusong babaeng iyan. Palayasin siya sa kumpanya. Tara na! Arthur, tulungan mo ako. Ano ang problema? Hindi ko alam. Masama ang pakiramdam ko. Miss Davis, Huwag kang matakot. Nandito ako. Miss Davis, lahat ng walang pahintulot ng CEO, walang sinuman ang pinapayagang pumasok sa opisina ng CEO. Alam mo ba kung bakit kami narito? May tao sa loob na sinusubukang akitin si Mr. Sterling. Narito kami para pigilan siya. Tama, Hindi dapat siya sirain ang reputasyon ni Mr. Sterling. nang walang pahintulot ng CEO, talagang hindi kayo makakapasok. Isang simpleng receptionist naglakas loob na pigilan ako. Lahat ng gagawin ko ngayon ay para sa ikabubuti ni Mr. Sterling. Kung may mangyaring mali, kaya mo bang panagutan? Eksakto. Ako ang buong mananagot sa lahat ngayon. Umalis ka! Mr. Sterling, sinadya ng babaeng ito na lasunin ang sarili para sirain ang pamilya mo. Talagang hindi mo dapat mahulog sa kanyang plano. Ganoon ba? Victor, bilis! Bilisan mo!
Sabihin mo kay Mr. Sterling kung anong uri ng tao talaga ang babaeng ito para makita niya ang tunay niyang pagkatao. Mr. Sterling, hindi ako makapaniwala na siya ay napakawalang hiya at talagang maglakas loob na i-target ka. Gusto kanyang maging salarin para sa sanggol sa kanyang tiyan at maging tanga. Naaawa talaga ako sa iyo, Mr. Sterling. Ang makipagtrabaho sa tulad niya ay lubos na kahihiyan. Eksakto, Mr. Sterling. Sibakin mo agad siya. Huwag mong patagalin para maging banta sa ating lahat. Tumahimik ka. Gising ka na. Anong pakiramdam mo? Mas gumaan na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Anong nangyari? Chloe, nakatuto ka na kay Mr. Sterling? At nagpapakunwari ka pa ring walang alam? Wala kang laban kay Mr. Sterling. Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Nilagyan ka ng droga. Kumusta ang sanggol? Nagpadala na ako ng tao para kumuha ng doktor. Buti na lang mahina ang droga. Ayos lang dapat. Vanessa, ikaw ba ang naglagay ng droga sa akin? Huwag mo akong basta-basta akusahan. Paano kita malalagyan ng droga? Ikaw ang nag-alok na mag-order ng tsaa para sa lahat. Kailan ako magkakaroon ng pagkakataong lagyan ka ng droga? Malinaw, ikaw nagplano na lagyan ng droga ang sarili mo para akitin si Mr. Sterling. At noong nahuli ka, sinubukan mong isisi kay Miss Davis. Bakit si Victor nakakostume bilang delivery guy? Palihim na naglilibot dito. Mr. Sterling, huwag maniwala sa sinasabi niya. Palagi na siyang ganyan. Tuwing may mali, inililipat niya ang sisi sa iba at pinapakita niyang wala siyang kasalanan. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang pinakamagandang patunay. Ikaw, Victor, ikaw ay walang puso at walang utang na loob. Hindi siya dapat magdulot ng pag-aalala sa iyo. Mr. Sterling, ang mga ebidensya ay dire-diretso na sa harap mo. Bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Sa paggalang po, kung hindi mo papatawan ng mahigpit na aksyon ang mapaminsalang empleyadong ito. Kung gayon ang asawa mo ay hindi matutuwa niyan. Mr. Sterling, Mrs. Sterling. Ano ang tawag mo kay Chloe? Mrs. Sterling, Tama. Si Chloe ang asawa ko. Paano nangyari iyon? Buntis lang siya, babae. Paano mo siya magugustuhan? Ang asawa ng CEO ay hindi mo dapat insultuhan. Mr. Sterling, dinadala niya ang anak ko. Ikaw, Ang dinadala kong sanggol ay hindi sa iyo kailanman, o kay Vanessa. Ang pagkakamali sa IVF ang nagdulot na dala ko ang anak ni Arthur. Ang sanggol na ito ay walang kinalaman sa iyo mula pa sa simula. Imposible. Paano naging ganito kasabay? Maaari akong tumawag ngayon kay Dr. Reyes at sabihin niya sa inyo ang totoo. Dr. Reyes, medyo may problema ako. Maaari ba kitang hilingin na sabihin sa lahat tungkol sa aking IVF procedure? Ang sanggol na dala ko, kay Arthur ba ito o hindi? Siyempre, kay Mr. Arthur Sterling iyon. Maaari ko iyang patunayan. May record din ang ospital. paano ito nangyari? Kaya ibig sabihin, buong oras akong abala. Nakikipaglaban para sa isang bata na hindi akin? Kaladkarin sila at asikasuhin. Huwag hayaang dumihan nila ang aking lugar. Mr. Sterling, Lahat kayo pumupunta sa trabaho para lang pabayaan ang inyong tungkulin, magkalat ng chismis buong araw, manira ng iba, at gambalain ang kaayusan ng kumpanya. Ang performance bonus ngayong buwan lahat ay nakansela. Sa susunod, tanggal agad kayo. Si Mr. Sterling, pasensya na po kami. Hindi na namin uulitin. Pasensya na. Mas lalo pa kitang naabala. Problema? Chloe, kapag sinabi mo ang dalawang salitang iyon, para bang sinasaksak ang puso ko, sa huli, nabigo akong protektahan ka. Hindi, parang ako lang ang nagdudulot ng problema. Sa tingin mo ba ang mga bagay na ito, Ay magdudulot ng problema sa akin. yung dalawang Davis? Kung hindi dahil sa iyo, wala silang karapatan na tumayo sa harapan ko at magsalita. Pero ayaw kong maging pabigat palagi sa iyo.
Ayaw kong maging pabigat ka sa akin, gusto kong ikaw ang tanging alalahanin ko. Pangako sa akin, kahit anong mangyari sa hinaharap, isipin mo muna ako. Huwag kang humingi ng paumanhin sa akin, at huwag mong tawaging problema. Masaya akong gawin ang mga bagay na ito. Si. Chloe, marami kang pinagdaanan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para maibalik sa akin ang ating 3 sanggol. At salamat sa ligtas mong pagbabalik sa akin, pasensya na. Na kailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyon. Ayos lang ako. Tsaka, mas marami kang pinagdaanan kaysa sa akin. Ang cute talaga ng 3 sanggol na ito. Pero nangako ako sa kanya. Na pagkatapos manganak, aalis ako. Pasensya na, mga bata. Kasalanan lahat ni Mommy. Anong problema? Masakit pa ba? May kasunduan tayo. Pagkatapos kong manganak, dapat ay aalis ako. Paano mo pa naalala yon? Sino ang nangako sa'yo? Hindi ako pumayag doon. Anong ibig mong sabihin? Chloe, sabihin mo sa akin. Paano mo nakayanan? Naiwan ang ating mga anak, napakabata pa, at pabayaan sila. Lumaki ng walang ina? Hindi ko talaga kaya. Hindi kita pakakawalan. At hindi ko hahayaang iwan mo ang iyong asawa at mga anak. Kung magpumilit kang umalis, kailangan mong isama kaming 4. Sabay-sabay. Walang isa sa amin ang maiiwan. Kung saan ka man pumunta, susundan kita. Arthur. Paano ko hindi napagtanto na kaya mong maging ganito kahiya-hiya? Para sa'yo. Walang problema ang pagiging medyo walang hiya. Chloe, sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mo sa 3 batang ito, ayaw ko rin sa kanila. Paano mo nagawa iyon? Sa aking puso. Ang mga bata ay hindi kailanman ang pinakamahalaga. Ikaw ang isa na pinakamahalaga sa akin. Ngayon, palagi, at magpakailanman. Sa simula. Gusto kitang bigyan ng isang engrandeng proposal, ngunit ngayon tila wala ng oras. Chloe, bawat sandali kasama ka, ay hindi mailarawang saya. Kaya, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na pasayahin ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Palagi naman.